Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. As you can see, nakalatag 3 cards kasi po akala ko nagro-roll na yung camera natin. Yung pala, hindi pa. Kaya, ayun, pasensya na. But hindi na ako magdodoro ng panibagong set of cards kasi ito na yung binigay sa atin ng universe. So, dating ko na lang. So, yung first card po ninyo is Three of Cups, which is about celebration. So, feeling ko dito, meron mga blessings na dumating. Pwede nagkaroon kayo dito ng financial or material blessings. Kasi maraming prutas sa baba, diba? May hawak-hawak pa yung isang babae. So, there is abundance, no, na pinapakita rito. Kaya po pwedeng meron pera dumating, meron mga material na bagay na nakamit kayo sa ngayon, po pwedeng may ganun. Possible din na this is reunion. Reunion ng magkakapatid, magkakaibigan, magkakapamilya, pwedeng ganun din. May party, baka mayroong wedding party, engagement, birthday, anniversary, mga ganon, no? Gender reveal, diba? Yung mga ganong sitwasyon. Pwedeng may mga ganon kayo sa ngayon. And with the Five of Cups, ayan, with the Five of Cups, may lungkot. Though ang iba may lungkot, you know. And possible yon na baka meron kayong mga regrets. Meron kayong mga hindi, ayun parang, excuse me po, parang nanghihinayang kayo. Parang may mga bagay na pinaghihinayangan kayo. May mga sitwasyon na pinaghihinayangan kayo. O pwedeng may mga hindi kayo nagawa that led you towards this. Diba? Pero Gemini, always remember na lahat may dahilan. Lahat na nangyayari sa buhay natin, may specific na reason yan. May dahilan yan. May purpose ang lahat. Kaya kung ano man ang hindi mo nagawa or ano man yung nagawa mo, ano man yung pinagsisisihan mo, 'di ba? Eventually you will understand, no? One day soon you will understand kung bakit ganun ang nangyari. 'Di ba? Kaya sana, 'wag na kayong malungkot. Do not dwell on the sadness anymore kasi the more na magpo-project ka ng sadness, the more na magpo-project ka ng negative energy, mas lalo lang dadami yung poproblemahin mo. Mas lalo ka pang malulungkot, mas lalo ka pang makakapag-isip ng marami pang pwedeng problemahin. 'Di ba? Kaya, 'wag na. Tama na yon, no? Nangyari na yon or hindi nangyari yon for whatever reason. So, move forward na. No? Move forward na tayo. Move on na tayo. Okay? At isipin na natin kung anong pwede nating magawa sa ngayon para hindi na maulit ang ganong nangyari. 'Di ba? Kung ano man ang nagawa mo or hindi mo nagawa, 'di ba? In the past. And let's focus on what is happening right now. Just focus on what you can do, 'di ba? Para na mas maging masaya ka, para na mas bumuti ang inyong sitwasyon. Okay? And with the Queen of Swords, it feels like to me na mamumulat ka. Mamumulat ka. At marirealize mo din yan one day na kailangan mo talagang mag-move on na kayo. No, mas maiintindihan mo na yan. Pag nagbukas na yung inyong isip, binuksan mo ng isip mo para sa mga ibang bagay, ibang sitwasyon, then definitely you will understand. Okay? Definitely you will be able to focus. No? You will be able to focus already kung ano na yung dapat na gawin ninyo or anong direction ang dapat ninyong tahakin at this time. Okay? So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages for Gemini. And by the way, maraming salamat, no, for subscribing. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo. And also, please click the join button sa baba na video kung gusto niyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, what else? We have the Desert Prince. Ayan. So, survival and false promises. Pwede na ang iba sa inyo rito.
meron kayong mga, it's either ikaw yung merong pinangakuan or ang ibang tao yung nangako sa'yo, 'di ba? Maaaring merong mga pangako sa'yo na, "O sige, tutulungan kita, ganito ang gagawin natin." Pero maybe you've been waiting and waiting and waiting for that to happen, for that promise, pero maaaring walang nangyari, 'di ba? But ganun pa man, surviving ka pa rin, 'di ba? Magagawan mo pa rin ang paraan 'yon, 'no, na malagpasan mo kung ano man ang bagay na 'yan. You will be able to ano pa rin, you will be able to uh, do something, 'no, para makaalis ka sa problemang 'yon. Ikaw na lang maaaring maaano ka, maaaring mafo-force ka, 'di ba, na dumiskarte, 'di ba? Gawan mo ng paraan on your own para malagpasan mo kung ano man ang problema, 'no? So what else? We have the Rainbow Prince, compensation and perseverance. And yan, sa pagsisikap mo, pagtsatsaga mo na ma-solve mo yung problemang ito, ah, yun, you will be compensated, 'no? Ang sipag at tiyaga talaga, 'di ba? Laging may ano yan, may ginhawa. Kapag ikaw ay nagsisikap, kapag ikaw ay nagtsatsaga, kapag ikaw ay talagang nagtatrabaho ng bongga, talagang aanihin mo din 'yan, 'no? Aanihin mo 'yan. Magkakaroon ka talaga ng kumbaga pakinabang, 'di ba? Mapapakinabangan mo ng bonggang-bongga 'yan and you will be compensated. At makukuha mo yung premyo mo, kumbaga. Kaya sige lang, kahit ano man ang iyong sitwasyon, continue to persevere, continue to work hard. At yun talaga importante na hindi natin iisipin ano, ang umasa 100% sa mga tao, sa sasabihin ng mga tao. Okay kung, salamat if, those people na nag-promise sa'yo, gagawin nila yung promise nila, tutuparin. Pero if not, 'di ba, dapat hindi tayo malungkot, dapat hindi tayo umasa 100% talaga na gagawin nila yung mga pangako nila. Kasi, 'di ba nga, promises are made to be broken, 'di ba? By the time na kailangan nating maintindihin na by the time na nag-promise ang isang tao sa atin ng kung anumang bagay, maybe, 'di ba, during that time, alam niya sa sarili niya na capable siya of uh, making things happen para sa iyo. Pero everything changes, things changes, kinabukasan, pupuwedeng naiba na yung kanyang sitwasyon. A day after, naiba na ang kanyang sitwasyon. Kaya maaaring by that time na kailangan mo na yun, ano yung pinangako niya sa'yo, pupuwedeng hindi na siya capable of doing kung ano man yung pinangako niya, 'di ba? Kaya pupuwedeng hindi na niya natupad yun. So, kaya hindi tayo puwedeng umasa, 'di ba, ng buong-buo ng 100% sa kung ano man ang pangako ng kung sino man sa atin, 'di ba? Kailangan talaga na matuto tayo na dumiskarte at gawan natin ng paraan kung ano man yung sana ay contribution ng taong yun sa atin, 'di ba? So, tayo na lang ang gumawa, tayo na lang yung talagang yung sarili natin ang kailangan nating, asahan unang-una, 'di ba? Kaya yun. So, sa pagsisikap mo, 'no, mangyayari at pangyayari din ito, 'no? At mas, pupuwede 'no, na meron ditong lalabas din, 'no, na galing mo, pagdidiskarte mo, pag-iisip mo, 'di ba, talent mo. Maaaring may madiskubre ka din dito sa sarili mo na, "Ay wow, 'di ba, meron pala akong ganito, kakayanan." 'Di ba? So, naging ano pa tuloy yun, blessing in disguise. So, we have the hungry ghosts. Ayan, may mga obsessions, may scarcity, consciousness, attachment. So, ang iba sa inyo baka may mga ganito. Unhealthy attachment, diba? Obsessions, and pwedeng ano yan, pwedeng marirealize mo din yan sa ngayon. Pwedeng magkakaroon ka ng clarity of thought, diba? Na hindi ito makakabuti sa'yo. Kasi if you're going to be attached, you know, attached to something or to someone na parang out of control na, 'di ba? Hindi na 'yan makakabuti para sa iyo. Kailangan mo ng
isipin, 'di ba, na kahit anumang labis ay masama, 'di ba? So, pupuwedeng one day soon, mare-realize mo din 'yan. Pupuwedeng, since we have Queen of Swords, pupuwedeng maisip mo din 'yan 'no, na parang hindi na 'to tamang ginagawa ko. Parang yung obsession na 'to is not going to bring me anywhere good, 'di ba? Kasi kapag obsessed ka sa isang bagay, isang sitwasyon, meron kang unhealthy attachment, sobra-sobra na ang attachment mo sa isang bagay. Pupuwedeng imbes na maging marami ka pang puwedeng gawin, hindi na kasi dito naka-attach ka masyado diyan at 'yan na lang ang pinagfo-fokusan mo, 'di ba? Imbes na pupuwede mo pang ma-enjoy and there's a wide array of opportunities out there, 'di ba? Na puwede mo pang i-enjoy. Maaaring hindi mo na 'yun magagawa kasi yung isip mo, yung damdamin mo nakapako na lang sa kung ano man itong bagay na 'to na parang you are obsessed about, 'di ba? So, 'yun. Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.